Saan nga ba ginagamit ang puso at saan nga ba ginagamit ang isip? Kung tatanungin kita, ano ang mas mahalaga at mas importante para sa'yo? Puso ba or isip? Ang puso, ginagamit yan to fall in love. Kapag meron kang nakilala, ay physically attracted ka pala sa kanya, napugian, nagandahan, naseksihan, or nabaitan ka pala sa kanya, or na-attract ka dahil magaling siyang magluto, magaling siyang sumayaw, magaling siyang kumanta. Ibig sabihin, panlabas pa lang na anyo ang nakita mo sa kanya. Kumbaga, infatuated ka pa lang. Pero it doesn't mean na hindi true love yan. Pero tandaan, kapag bago pa lang kayo nagkakilala, nasa dating stage pa lang kayo, hindi pa yan genuine at sincere na feelings. Ibig sabihin, hindi ka pa committed sa kanya. Anytime, kung gusto mo siyang igos, gusto mo siyang iwasan, or gusto mong hindi na ituloy yung pag-uusap nyo, kayang-kaya mo pa. Bakit? Kasi bago pa lang kayo. Ang ginagamit mo pa lang sa kanya, yung puso mo pa lang. Siya din, puso lang din na ginagamit niya sa'yo. Yung tipong sobrang in love kayo sa isa't isa, yung walang patay ng video call, lagi mo siyang kausap, gusto mo laging may update sa kanya, at lagi mo siyang ini-stalk sa Facebook. Sign na yun na in love ka. Ibig sabihin, puso ang ginagamit mo. Kapag bago pa lang kayo na magkausap or nasa dating stage pa lang kayo, hindi pa kayo committed. Hindi mo pa naman siya mahal eh. Kumbaga, masaya ka pa lang sa kung ano ang sitwasyon at nararamdaman nyo ngayon. Nafo-focus kayo sa feelings ng pagiging in love. Ibig sabihin, hindi nyo iniisip na mag-aaway kayo. Hindi nyo rin iniisip na baka mag-split up kayo. At hindi nyo iniisip yung bukas. Ang iniisip nyo lang, paano kayo kiligin araw-araw. Ang sarap, diba? Kasi nakabase lang kayo sa kung ano ang gusto nyo maramdaman. Pag in love ka nga naman, ay talagang unstoppable ang feelings at parang lahat ay gumagaan sa'yo. Apektado yung sarili mo, gumagaan yung pakiramdam mo, at pati trabaho mo nagagawa mo ng tama kasi in love ka. Kailan naman ginagamit ang isip? Ngayon, pagkatapos mo fall in love, pagkatapos kayo mag-date, pagkatapos kayo mag-MU, at pagkatapos ng mahaba at sobrang sweet na ligawan, ito na yung commitment stage. Yung tipo na kayo ng dalawa. Mag-boyfriend o mag-girlfriend na kayo, o in short, in a relationship na kayo. Ngayon, habang tumatagal, ay hindi mo maiiwasan na mayroong konting selos. Sa unang mga buwan, okay pa kayo. Nahaayos pa. Sinusuyo pa kayo. Or sinusuyo mo pa siya. Habang patagal kayo ng patagal, hindi nyo maiwasan na darating ang panahon na mababoard kayo sa isa't isa. Mawawala yung spark, mawawala yung kilig, mawawala yung excitement. Darating yung time na parang ayaw mo siyang kausap. Darating yung time na parang ayaw nyong mag-video call or ayaw nyong magkita. Normal lang naman yan. Pero, kapag mahina ang pundasyon ng relasyon nyo, baka yun ang reason para maghiwalay kayo. Kapag nagtatagal na kayong dalawa, yan na yung phase na kung saan magdi-decide na yung isip mo kung tutuloy pa ba kayo. Sa dami ng away nyo na hindi naayos, sa dami ng mga nangyari sa inyo na hindi nyo pinag-usapan, yan ay magiging lamat na magiging dulot ito ng paghiwalayan yung dalawa. Ang masakit pa dito, nung dati sobrang sweet nyo, ngayon halos ayaw nyo nang magkita o mag-usap dalawa. Ang isip, ito ay ginagamit to keep in love. Ang isip ay magde-decide kung itutuloy nyo pa ba ang relasyon nyo o hindi na. Ngayon, bakit maraming mga relasyon ang nagtutuloy pa rin despite na sobrang dami na nang nararanasan? It's because they are not just in love. They are committed to each other. Ang isip, hindi niya na tinitignan kung gwapo, may pera, maganda ba yung tao. Ang isip, kapag nasa iyo yung puso niya, hindi ka iiwan yan. Ang isip, yan na magdidikta na kahit anong mangyari ay magtatagal at mag-i-stay pa rin kayong dalawa. Minsan nga hindi ka nag-iisip eh. Minsan kahit sobrang lala na sitwasyon, nag-i-stay ka pa rin dahil mix kasi yan. Hindi pwedeng ginagamit lang yung isip sa lahat ng bagay, hindi rin pwedeng puro puso lang. Pag puso lang ang ginagamit mo, mapapahamak ka. Pag puro puso lang ang ginagamit mo sa relasyon, makagagamitin ka lang at pagsasamantalahan lang yung feelings mo. Kumbaga pagkatapos ka nilang gamitin at pagkatapos nila makuha yung gusto nila sa'yo, iiwan ka na lang bigla. Kasi hindi mo control yung emotion mo. Ang puso, yan ay emotion-based. Ang isip, yan ay logical-based. Pero alam mo ba, ang pinakamasarap na stage ng pagmamahal
Ito yung mga panahon na hindi mo ginamit yung isip. Ito yung mga panahon na puso lang yung pinapairal mo.